guys. I guess this one, yeah, it's better. Let's go. Today is April 10, 11 p.m. exactly. We are now heading to SM North dahil tayo ay pupunta sa Pampanga. May pipick up tayo sa SM North, yung mga kasama natin mag-hike. And tomorrow we are going to hike the quad peak of Mount Arayat. It's a major hike, very major. Yeah, so meron tayong tatlong kasama. Actually dapat originally four naman talaga dapat kami originally, pero meron isa nagkaroon ng conflict sa schedule. So lahat naman sila kakilala ko, pero sila hindi magkakilala. Then yung isa sa nag-back out, napalta naman siya na naghanap ako sa isang Akyat Bundok Facebook group ng possible joiner para ma-accommodate yung expense na para ma-cover yung expense na doon sa nag back out. Thank you. Bastro. So we have here Ice Americano. Yeah, Ice Americano for our first caffeine. Tapang. At dala ako ng isang Splenda later. Nag-request naman ako ng isang Splenda pa. Let's go. Let's go guys. Kaya natin to. I'm excited. At the same time, I'm afraid. But let's go. We are now here at North Avenue and a minute away na lang tayo to SM North. I'm not sure if andun na sila, pero tayo okay pa naman tayo. I mean, nasa time pa naman tayo kasi ang pick up time ko sa kanila is 11:30 and it's already 11:26, so maaga tayo ng, I think sakto lang naman to kasi darating tayo for sure 11:30. And saan andun sila? Pero let's see. No, let's see. Ma'am Arayat, Ma'am Arayat. Ha? Arayat po. Sige, dito na ako. Dito ka na. Go. DIY. Andito pa rin tayo sa puntang first peak. Go France. First major. Major. Tayo lahat major. Gigigil ako sa'yo. And 1 hour. 5 minutes and 1 hour. 1 hour and 5 minutes. 49 minutes. Grabe, nakaka 4 kilometers pa tayo. Ano, tama? Tama. Let's go. Wait natin sa may ano, pahingahan. Sabay pahingahan. May liwanag na. Yeah. Lobat na yung flashlight. Pero ang bilis yun, nandiyan na siya agad. Kaya nga eh, power. Pahinga lang natin. Nakasit siya do. Walang signage ang Ibaba ko yung signage dito. ano lang siya. Hindi lang siya nalipot. Bundok lang siya. Still going the first peak. Oh my god, kanina pa kami umaakyat.
Grabe yung ahon. Oh, can you see that? That's around, I'm not sure, 90 degrees. Tapos pahirap pa yung sandals. Hindi advisable mag sandals dito na hindi maganda yung quality kasi dumudulas. Go Chad! Si Franz nasa baba pero I'm so proud of Franz. Kinakaya niya. Oops. Oop. Kawa-kawain lang. Yung wala ito na eh. At yan papel ta. Manipis ng lubid. Iba ito mga pinagagawa na at sa buhay. Ay shit. Paano dadaan dito? Nalulusot? Paano? Diyos ko po. Ay. Yum burger. Meron ka pang ebidensya na nasa. Oh, dito na tayo sa ano, puno ng desisyon. Ito puno ng desisyon. Si Sir, anong design niya? Kung sasama ka sa kanila o hindi, para Sige. Sobrang init na. Still heading to the second peak. Open trail na. Taas. Sobrang taas. Pagod. Aray ko. Sobrang init. Oh my God. Ah! 3:30. 3:30. Kapila ang Vienna. Oo nga, no? Rico. Look. Ganyan katarik ang inaakyat. For more than 2 hours going to second and third. More than 2 hours. Almost more than 3 kasama yung third summit or third peak. Grabe. Ito pa lang yung third peak pala. Sa view deck pa lang yung kanina. Dito nga pwede kumain. Pero walang tao. O baka tao to. Galing ka na si Ana. Si Franz. Pero siya tulog. Wala daw. Kaya tapos first video niya pa to. Dahil yan to Franz, para sa ito Franz, kahit wala ka dito, kay Chad. Hi guys. Update. It's 11 AM in the morning and we are now almost half away
going to the fourth peak. We're actually ahead of time kasi ang usapan is dapat 11:30 andun na kami sa third peak, sa south peak, pero dumating kami doon ng 10 AM and then nakapag-lunch na kami. Doon expected dapat departure doon is 12, pero ngayon almost halfway na kami going to fourth peak. Suddenly dalawa na lang kami, apat kami kanina with Chad and Franz, pero going to the second peak nag-decide na kami na mauna na kasi hindi kami aabot sa third peak kapag medyo tumagal pa kami, and nagkausap naman kami, yun yung decision making namin na not sure lang if tinuloy pa nila. I hope tinuloy pa nila kahit at least hanggang second or third peak. Sobrang pagod, grabe ascent. Ganyan yung mga dadaanan. Nasaan po yung fourth peak? Gumawa kami ng sarili naming peak. Ngayon di namin alam paano bababa. Ito yung second peak kanina. Tapos third dito. Dito ba yun? Babasa dyan. Tapos yung first doon. Yung fourth. Ito kaya yun? Pero sabi kasi yung bato. Few steps to the last peak. Fake news yung kanina. More than 1 hour pa from the view deck kanina. Oh my god, only ahon. Finally, last peak. Oh my god, North Peak. Sarap, lamig. Whew. Haba pa din. Pagod. It's already 1:30. Paubos na energy. Magdadrive pa pabalik. Pero so far kaya pa. Pababa pa din kami. Yeah, thankfully na lang kasi wala kaming tour guide. Dito kami maasa sa mga ribbon. Thank you sa nakaisip nito para di kami maligaw pababa. Yeah. Unfortunately kasi 'di ba? Hindi ko sure kung nakaakit pa sina Franz and Chad going to the second peak. Pero kasi naghiwalay na kami kanina doon sa baba ng second peak. I think ano pa lang yun, kakastart pa lang ng second peak yun. Nag-decide na kaming mauna. Then yung tour guide kasama na nila pabalik, or not sure kung tumuloy pa sila. Pero yun yung reason kung bakit wala kaming kasamang tour guide. So hindi namin alam kung nasa na kami. Hirap na walang tour guide. Though kasi naghiwalay kami ng tour guide kanina kung sinamahan nila sinamahan niya si Franz tsaka si Chad. Ang abiso niya is wait namin yung kapatid niya na tour guide din na iba yung hinahawakan dun sa third peak. Ang kaso kasi dumating kami ng third peak alas 10 and ang sabi darating daw 11:30 pa, so sobrang tagal pa. So nag-decide kami na mauna na. Ngayon we decided na dire-diretso lang kami pababa. So I guess tama naman kasi ang susundan namin ngayon yung Station of the Cross. So I hope, yeah, tama. Pagod na, sakit na ng paa. Tapos mag-drive pa pabalik. Pero may energy pa, pero masakit na yung paa. Ganon. If you're planning to make your hike DIY, better if yung driver is kasama nyo mag-hike.
dapat meron siyang enough sleep, of course, prepared, kasi syempre papunta, pabalik, or may kapalitan, no? May kapalitan mag-drive, or mag-hire kayo ng driver, or kung ano naman, joiner. So syempre, all expense paid naman na yun, no? Meron na rin tour guide yun. Pero mas nakakatipid kasi kayo kapag mas marami kayo, like for example, 5 kayo or 6, tapos isang tour guide lang babayaran nyo. So mas magkano lang ang bagay nyo, gas lang, etc. Ganyan. Tapos may kapalitan lang for example sa driver. So much better yun. Now, sa hike mismo, sobrang technical. Ito na yung pinakamahirap so far. Yung mga na-experience ko kanina, hindi ko siya in-expect talaga based sa mga napapanood ko sa YouTube or TikTok. Sobrang mas mahirap pa siya. Pero wala ando na tayo, no? Ayoko namang umuwi na magsisisi ako na hindi siya natapos. Kaya tinapos natin, di ba? Naka 4 peaks tayo in 9 hours. Tapos ang mga masasuggest ko again is of course wear gloves. Very important ang gloves kasi maraming rappelling. Second is maayos, comfortable na shoes or sandals, yung makapit, tapos comfortable yung paa nyo kasi mahaba-haba rin talaga yung lakaran. And sa outfit siguro much better yung maninipis like t-shirt or sando, pero better as well na meron kayong or long sleeves na manipis like dry fit na long sleeves. Tapos kung t-shirt lang, better na meron kayong arm sleeves. So kasi maraming talahib, tsaka maraming kung ano-anong halaman na madadaanan yun na didikit talaga sa inyo, tapos magkakasugat kayo. So ako kagaya ko, dami kong sugat na maliliit lang naman pero makakate kapag dumidikit sa balat. So yun, ito na yung DNR. Yeah, the DNR, DENR. So siguro, yeah, dito lang muna tayo. So sobrang na-enjoy ko to, no? Sobra grabe experience, pero sobrang nag-enjoy ako and hindi ako nagsisi na tinapos ko siya kasi sobrang worth it. Thank you Lord. Yun lang, hanggang ngayon lang, hanggang doon lang, bye bye.